Pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa larangan ng pagpapapayat. Ito po si Dr. Iris, isang Filipino-Canadian medical doctor. Ang layunin ko po ay makatulong sa mga kababayan natin anywhere in the world at napakarami na po nating natulungan sa ating plataforma, mga libreng resources po ang ating ibinibigay, mga libreng workshops at programa. Lahat po yan ay matatagpuan sa levelupwithdriris.com. Pati po yung food guide na babanggitin ko ngayon, dito rin natin ito mada-download. Mag-register lamang at basahin ang emails. At makukuha na po yung mga libreng guides, libreng programa, libreng resources. Ang layunin ko po sa video na ito ay matulungan ang mga nais na magbawas ng timbang, nais magpapayat. At para gawin po ito ng safe, ng ligtas, kailangan po nating malaman na merong isang bagay na ginagawa o isang bagay na pinagtutuunan ng pansin ang mga nagnanais na magpapayat na maling-mali po. At ito ay ang obsession nila sa timbang, pag-focus sa timbang. Pag sinabi pong pagpapapayat, maaaring ito ay ginagawa unang-una, karamihan, lalo na sa mga kabataan, syempre para sa panglabas na anyo. So they do it for the looks. Habang tumatanda ang isang tao, dito na po nagsisidatingan ang mga problema sa kalusugan and dito na na-realize na maraming tao na yung pagkakaroon ng excess na timbang, hindi lang yan for the looks. Ito po ay nakakabit din sa pagkakaroon ng mga sakit na ang sanhi ay yung mga lifestyle choices natin. So dito na po pumapasok yung, oo nga, gusto nila magpapayat pero ito ay for healing purposes. So kung ganun po, kung gusto natin na mag-heal at gawin ito ng tama, kung gusto natin magpapayat ng tama, kailangan po nating maintindihan na hindi tayo dapat mag-focus sa timbang. Hindi po timbang lang ang basehan. Siyempre, pag hindi ka kumain, sa pilitang hindi ka kumain, pinarusahan mo ang sarili mo. By the way, yung sapilitan is very, very different from intermittent fasting na pinopromote natin dito sa ating lifestyle. Ang pagkakaiba ng dalawa is yung sapilitan, yung ginugutom mo yung sarili mo, yung starvation, yun ay pilit na pilit, labag sa loob mo. Pero yun pong intermittent fasting, naiintindihan mo yung healing purposes ng fasting, naiintindihan mo yung konsepto ng autophagy. So ito yung auto, self, phagy, cleaning. Yung self-cleaning na nagaganap pag ikaw ay nagfa-fasting at pinapahingahan mo ang katawan mo. Naiintindihan mo ito at ito'y ginagawa mo ng kusang loob. So yun yung malaking pagkakaiba dyan sa dalawa. So as I was saying, yung mga nagpapapayat po na sapilitan tapos hindi kakain, syempre papayat po, magbabawas ng timbang. Pero ang hindi po nila naiintindihan ay yung pagbabawas na timbang na yun ay at the expense of losing yung ating napakahalagang mga muscles. Siyempre pag hindi ka kakain at hindi mo ginagawa ng tama yung preparasyon leading up doon sa iyong starvation, walang ibang pagkukuhanan ng nutrients yung iyong katawan kundi yung sarili mong laman. So kukuha siya sa iyong muscles. So ito po yung kailangan maintindihan ng mga gustong magpapayat, gustong mag-disease reversal, gustong mag-heal sa kanilang mga diseases na hindi lamang sapat na sabihin na magbabawas ako ng timbang. Kailangan maintindihan na yes, magbabawas ka nga ng timbang pero ang babawasan mo ay ang taba sa katawan mo kasi yan ang pinaka-sanhi ng iyong mga karamdaman, yung excess na taba na yan. Hindi po yung bastang excess na timbang lamang. Kailangan po nating maintindihan na taba ang problema at hindi basta-bastang yung bigat lang natin na timbang. Pag naintindihan po natin ito, then yung pamamaraan na gagamitin natin para magbawas ng timbang ay magagawa po natin ng tama. Paano ka nga ba magbabawas ng timbang sa pamamaraan na yung taba mo lang ang matutunaw, ang mawawala at ma-retain mo, mape-preserve mo ang iyong muscle mass. So dito na po pumapasok yung ating low-carb fasting advocacy. Yung combination po ng ating low-carb at fasting lifestyle, pag naintindihan natin ang foundation nito, ito ay napakabisang pamamaraan kung paano po natin tutunawin ang taba, ipe-preserve ang ating muscle mass. Siyempre dito sa lifestyle natin, lagi rin nating pinapaalalahanan ng ating mga community members na samahan din ng pag-exercise, specifically resistance training. Itong lifestyle natin na ito, para nga po magawa natin ito ng tama. Kapag ka
low carb at fasting ang ginawa nating pamamaraan plus exercise, ang mangyayari po ay magkakaroon tayo ng improved body composition. Ibig sabihin, yung mga kailangan natin na enough muscle mass but at the same time lean, so matutunaw yung taba, yun po ang mangyayari. Pwedeng-pwede po itong ma-achieve basta naiintindihan natin very firmly yung foundations ng lifestyle natin na ito. Of course, kailangan maintindihan na merong mga essential na mga macronutrients, kailangan yan nating i-meet everyday. So yan yung ating protein requirements. Meron din tayong fat requirements kasi ito ngang mga macronutrients na ito, proteins and fats, ay essential po yan. Hindi kayang gawin ng katawan natin yung ibang mga raw materials to make itong mga proteins and fats natin. And sa low carb fasting advocacy natin, sa paggamit ng ating food guide, dito po ninyo makikita yung pagpapahalaga natin sa dalawang macronutrients na ito. Kaya ang tamang pamamaraan po ng paggawa ng ating low carb at fasting na lifestyle na ito ay dapat yung kinakain natin, sapat yung ating proteins and fats. Ang ginagawa nating mga food combinations are nutrient dense para hindi tayo mangayayat sa pamamagitan ng pagkuha sa ating muscle, so mape-preserve yung ating muscle mass, but at the same time, pag binabaan natin yung ating carbohydrate intake. So kung matatandaan po, alam natin na ang katawan natin mismo kayang gumawa ng glucose from other raw materials. So kung bababaan natin yung ating carbohydrate intake, ang mangyayari po niyan ay yung katawan natin mapipilitang gumawa ng bagong glucose mula sa iba pang raw materials. And saan niya kukunin yun? Doon po sa ating taba. Dito na nangyayari ngayon ang fat burning. And kapag tayo ay nagkaroon na ng fat burning, with preservation ng ating muscle mass, dito na nag-i-improve ang ating body composition and dito na nagaganap yung pagbabawas natin ng timbang but at the same time na preserve ang ating muscle mass at nagagawa natin ito in a healthier way. And syempre samahan pa nga ng resistance training, then ito na po yung tinatawag nating optimized wellness, na hindi ka lang nagbawas ng timbang, ikaw ay truly healthy, meron kang energy kasi hindi ka naman nag-muscle wasting, meron kang ginagamit na efficient na fuel, so you are a fat burner sa lifestyle na ito, hindi ka sugar burner, so hindi ka madaling magutom, and of course, andito na nga yung napakagandang epekto nito na healing, yung paghilom, o paggaling natin sa mga sakit na dulot ng lifestyle, sa mga diabetes na yan, high blood pressure, fatty liver, high cholesterol, gout, memory losses, PCOS, mga allergies, even cancers, alam po natin, nagbe-benefit lahat ng mga ito kapag na-reverse natin ang main pathway ng insulin resistance. Main pathway ito na nagdudulot ng mga sakit na ito. So sana po nakatulong itong video na ito na baguhin natin yung ating mindset na hindi lamang gusto ko magbawas ng timbang. Yes, gusto mo magbawas ng timbang pero gawin mo sa tamang pamamaraan. Gawin mo ang pagbabawas ng timbang, preserving your muscle mass, and burning the excess fat na nasa katawan mo, improve your body composition, eat nutrient-dense meals, meet your essential macronutrients. Kung kailangan po ng extra gabay, andyan lamang ang mga communities natin, join lamang po. Kung kailangan ako makausap, meron po akong mga libre, mga Zoom, mga broadcasts kung saan ako sumasagot ng mga questions ninyo. So abangan lang po ninyo yan. Mga videos ko, lahat po yan nasa YouTube, napakarami na po niyan. Nasa Facebook din po. And again, marami po tayong mga libreng programa, available yan para sa inyo. I am always wishing you holistic wellness, stay healthy, and stay low carb.